Ayan. So ang una nating pag-uusapan ngayon mga kababayan ay patungkol po dito no sa NBI na maglalabas nga po ng maglalabas po ng sabina para dito kay Leandro Libiste at kay Jing Paras. Yes po, Terence Dacalio, nag-upload po ako. Ayan. So ngayon mga kababayan, ito po i-share ko lang po sa inyo no kasi actually mga kababayan, ah inamin po kasi ni Jing Paras mga kababayan na si Leandro Libiste daw ang nasa likod no ng pagpondo no pagpondo ng mga kababayan para ibayad dito sa mga pokpok. Kung alala ninyo, naggawa kasi sila ng print up, no? Ipi-print up na ata sana nila itong si Ralph Recto, no, sa pamamagitan ng tanim pokpok, no? Yung mga pokpok ba? Yung mga artista daw di umano, tapos hahawakan ng isang talent manager tapos babayaran ng kalahating milyon para taniman itong si Ralph Recto para masira nga. Tapos cook daw sila doon tapos bingbang-bingbangan tapos videohan para may ipasira dito kay Ralph Recto. So ito po mga kababayan, no, pakinggan po natin na mismo ang NBI po. Nako, eto na, pakinggan natin mga kababayan. Nagpalabas ng sabina ang National Bureau of Investigation kina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras na idinadawit sa umano'y honey trap at sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang hapon. Liza, ayon kay NBI Director Melvin Matibag, inilabas ng sabina kay Leviste at Paras para magpaliwanag sa issue at kung hindi sila humarap sa pagdinig ay magpapatuloy ang kawanian sa susunod na hakbang batay sa mga makakalap na ebidensya. Patuloy namang iniimbestigahan ng NBI kung may iba pang opisyal ng gobyerno na posibleng tinatarget ng grupong nasa likod ng operasyon na sa ngayon, anya, si Recto pa lang ang nakikita nilang pangunahing target. Binigyan din ng NBI na wala silang itinuturing na may pananagutan sa kaso at paiiralin pa rin ang due process. Samantala, ipinaalam na rin ni Recto sa NBI na ang kanyang mga abogado ang haharap para sa kanya. Anyway, there's already the admission and confession nung mga subjects. That's why they're being subpoenaed to clear the light to kung ano bang participation nila talaga. Kung wala naman at ginigi-invento lang itong mga tao na ito, then we are willing to help them to prosecute these personalities. Lickers TV, At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZ. So ayun mga kababayan, narinig nyo po. Ma'am Jana Calunya, hello po sa iyo dyan. Yan kay Ma'am Mary Flor Bumagat. Ayun. So, ngayon mga kababayan, yun nga isasabina na nga sila. Ayan. Kung hindi nyo ba naman kasi ginagawa ito, wala sanang mangyayaring ganito. Ang problema kasi mga kababayan, ayun na nga, no? Nagkandaleche-leche na, nagkabistuhan na. At take note mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, yung talent manager po na naaresto dito sa entrapment ng NBI ay kilala na po talaga siyang mahilig siyang mag-ano ng bugaw, which is ang dami po nung nalaman ko po itong talent manager na to kasi naging talent manager din po pala ito ni Ines Veneracion. No, actually si Ines Veneracion kasi ang nagbulgar nito na yun pala yung talent manager niya. Di ba tinakpan yung mukha? Ma'am Meritis Musnihilo po at sa Sirisa Force. No, kung naalala ninyo, tinakpan po yung mukha nitong talent manager nung inaresto. Ngayon mga kababayan, nagsalita itong si Ines Veneracion. Ayun tuloy na bulgar. Kaya, pag si Ines Veneracion nagsalita, naku patay talaga si Libiste dito mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo dito ko nalaman mga kababayan na ito palang talent manager na to ay kilala pala ni Ines Veneracion. Ito po yun mga kababayan. Saan ba yun si Ines Veneracion?
Ito po. Ang pangalan po mga kababayan, nitong talent manager na to ay si Lito Di Guzman. Ayan. So nagsalita po kasi mga kababayan si Ines Veneracion na ang dati niyang talent manager na si Lito Di Guzman ay yun pala yung inaresto ng NBI na nagbubugaw. Oo, ayan po. So nalaman tuloy mga kababayan, eh di ba tinakpan nga ng NBI yun? 'Di ba? Oh. So ngayon mga kababayan, binulgar ni Ines ito. Ines Veneracion react to her former manager Lito Di Guzman NBI arrest. So nalaman tuloy. So sabi dito, ayan, Lito Di Guzman, sinabi naman niya sa akin na ipit siya. Wala daw siyang kasalanan. Pero di ba lalabas naman ang totoo kung meron dapat pagbayaran eh. Di pagbayaran. Oh. So ibig sabihin mga kababayan, kilala na pala itong si Lito Di Guzman na mahilig magbenta. Mahilig mag-alok sa mga politician. Kaya pala nabenta si Ines. Kaya pala nabenta si Ines ng aking kababayang politician. Di ba? Magunda dato. Ayun. So, alam nyo na mga kababayan. So, yun po ang klaro-klaro. Kaya ngayon, mga kababayan, ang ano kasi dito ngayon, ang tanong ko lang, bakit tawag dito mga kababayan, bakit kaya na-contact nila itong si Lito Di Guzman na dating talent manager ni Ines Veneracion na magbenta ng mga artista, ng mga magagandang artista sa mga politician? So yun ang katanungan ngayon. Bakit? So ibig sabihin na contact nila itong si Lito Di Guzman, sa madaling salita, mahilig din pala sa pokpok, no? Itong politiko na nag-contact dito kay Lito Di Guzman. 'Di ba? So sa madaling salita, may alam si Libiste dito at si Jing Paras. Oh, kasi bakit nila na-contact itong talent manager na 'to? At bakit nila natawag dito, nakakuntsaba na i-frame up itong si Ralph Recto. Ang tanong, bakit may connection sila dito? So sa madaling salita, mahilig sa chicks si Leandro at si Jing Paras. Kasi sila lang naman may contact nito eh. Di ba? Bakit sila nagkaroon ng contact kay ano? Di ba? Kay Lito Di Guzman na dating talent manager ni Ines Veneracion na mag-hire ng pokpok. Oh, mag-hire ng mga artista para ipangbugaw dito sa mga politician. Oh, so bakit? Oh, ibig sabihin, may contact sila. Ayan, Ma'am Scarlett Barcelona, and kay Ma'am Rowena, hello po, yung kay Jamie. Ayan, hello po. 'Di ba, mga kababayan, like po tayo. So ibig sabihin, mga kababayan, mahilig na talaga sila sa poka. Naku, baka makita natin si Promil. Si Promil Kid nasa recto to Promil Kid umayos ka Promil Kid. Pag nakita kita dun sa recto na gaganyan-ganyan, ako na lang ang i-booking mo. Huwag ka nang pumunta dun sa mga pokpok, Diyos ko, magkatulo ka pa. Promil ako na lang i-booking mo, wag na yung mga pokpok sa recto. My God, si Lito Di Guzman pa Ilagi ko yung nakikita kapag may bikini pageant dyan sa recto noon. Alam nyo, dyan sa recto kasi sa Isitan, merong mga bikini pageant, yung mga male pageant dyan, bikini-bikini. Lagi ko nakikita yan si Lito Di Guzman kasi isa yan sa mga handler ng mga bikini open. Oh, di ba may mga every weekend dyan sa recto, sa Isitan, merong mga magagandang katawan ng mga lalaki dyan, mga macho-macho, yung mga nasa Viva Max. Oo, yung mga ramp-ramp at sumasali sa Mr. Philippines, Ginoong Pilipinas, may ganyan-ganyan eh. Di ba? Oo, mga supernatural, di ba? Si Lito Di Guzman, lagi ko nakikita yan. Oh, kaya, ang tanong ngayon, paano nyo nalaman na si Lito Di Guzman maraming ganyan? So, ibig sabihin, yung nagbigay sa inyo ng kontak kay Lito Di Guzman, mahilig din sa pokpok o di kaya mahilig sa lalaki. Kasi di ba, pag usaping prostitute, bakit nyo nakukuha si Lito Di Guzman, yung dating talent manager ni Ines Veneracion? Bakit ninyo alam na may ganyang koneksyon? So, ibig sabihin, mahilig din kayo. My God.
Yung mga kamanyakan ninyo, minana nyo talaga kay Digong, mga animal. Minana nyo talaga kay Digong, mga animal. Siguro si Banat Bay nagbigay ng contact ni Lito Di Guzman. Kasi si Banat Bay mahilig din yan mambugaw eh. Sabi ni Maharlika, yan na, disclaimer lang. Si Maharlika ang nagsabi, si Banat Bay daw, bugaw ng manok. Manokpok. Diba? Nako, Banat Bay, ang laki talaga ng impluensya mo. Ayan tuloy, napapahamak si Libeste sa'yo.